Good morning po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo ngayon sa Women's Division at unahin nating i-analyze ang Board 1 fight ng ating pambato na si Shania May Mendoza. At kapansin-pansin dito na nag-board 2 lamang si Woman Grandmaster Janelle Fraina, ang ating first woman Grandmaster ng bansa. At siguro ito po ay mayroong team strategy, team play, kaya ginawa itong ganitong klaseng timpla. Okay, mamaya po after nating ma-analyze, pakita ko sa inyo ang naging results ng team natin at ganun din isingit ko na rin po dito ang nire-request ng ating mga kamatsas na first game ni Meow Meow dahil kasama rin po siya sa Team China. Ayan, pakita ko rin sa inyo mamaya. Ang ginawa ni Linda nag-E4, E5 si Shania, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez at tinirahan ng Berlin variation. Nako, Wesley, so, di ba, paborito ni Wesley, ano? Pero nag-D3 lang dito si Linda para i-apply ang anti-Berlin kasi yung nakikita natin palagi dito na nagkakasel tapos Knight takes E4, D4, nagkakaroon ng maagang queen to queen, ayaw ng pa-endgame. So nag-D3 dito ang puti at nag-D6, nag-bishop takes knight kagad para ma-damage ang double pawn or ang pawn structure. Pero dito po ay bishop pair ang sa atin, medyo hindi rin maganda sa puti yan kasi malakas ang bishop pair eh. Bishop E7 at nag-castle, nag-H3, ayan para protection sa G4 square. Nag-rook E8 lang, nag-rook E1 develop at nag-bishop F8. Ayan, ang idea po ng bishop F8 ay para i-convert sa fianchetto ang gagawin dyan sa king side. Nag-bishop G5 dito, in-applyan ng pressure pin, paalis kagad. Nag-bishop H4 at dito tinirahan ng rook B8 muna. Atake muna, apply muna ng pressure sa queen side at ayun, nawala na po sa talaan ng aklat dahil ang old line pala rito ay dinediretso ng G5 mga kamatsas. Okay, so dito tayo ngayon sa novelty ng ating pambato. Nag-rook B1, nag-G5 dito, ayun, inatake ang bishop at nag-bishop G3. So dito po may mga linya dito sa tema ng Italian and Ruy Lopez pattern na kinakapturan yan or sinasacrifice ng knight sa G5, pero this time hindi pwedeng i-apply yan dahil ang bishop na dark square ay wala naman dito sa diagonal B6 or C5, wala dyan ang bishop eh, nasa ibaba. So madali pong ma-resolve yan, no? Kasi pag nag-bishop G7 nag-sacrifice, walang bisa yung pin, may mga ganong linya nag-sacrifice eh. Kaya dito ang ginawa dito ni Linda ay nag-bishop G3 lang at bishop G7, tuloy lang si Shania sa tamang formation and developments, nag-A3, Knight D7. Ito pong Knight D7, ang technique niyan, ima-maneuver yung knight papunta sa mas malakas na square para ilalagay sa F4. Yan po ang isa sa mga pattern para mag-improve ang position papunta sa middle game. Ayan, no, 'di ba? Ganda ng maneuver at nag-C4 dito, Queen D7, ayun, nagbabadya rin ng sacrifice sa H3. Ito pong si Shania ay aggressive player. Kilala ko po itong player na ito na magaling umatake. At nag-F5, ayun, bumasag na. At kinapture, bishop takes F5, nag-knight E4, tinakpan ang threat sa D3 at nag-knight F4. Ayun, ginamit na ang powerful knight move dyan sa F4 square at kinapture ng bishop at nag-E takes F4. So yan po talaga ang magandang pang-capture para mabuhay ang diagonal ng bishop. Nag-F3, ayun, para patibay lang sa knight pero nag-D5. Okay, so yun ang yan ang mabigat dyan pagka ang black ay may bishop pair. Kasi maagang binigay nga ng puti yung bishop sa knight eh. Knight C5, malakas eh, oh. Queen D6. At dito po ay nag-rook D1. Ayun, tuluyan ng lumaki ang lamang dito ng ating pambato. Dapat daw po ang tira ay C takes D5 lamang. At sa mga nag-iisip po, bakit kaya hindi kinakapture yung libreng pawn dyan, mapapahamak dyan ang puti dahil makukulong po yan mga kamatsas. Long collides ang queen dyan. Okay, kaya hindi pwedeng tikman. Yan ay trap. At ang ginawa dito, nag-rook A-D1, balik tayo, nag-rook A3, ayun na, at nag-queen C2 and battery. So dito pa lang po, swabing-swabe, napakaganda ng posisyon dito ng ating pambato. At nag-queen D2, queen E7, ayun na. Tiniriple attack na to win the knight at dito ay nag-D4, yun lang. At tuluyan na pong bumagsak talaga, nag-collapse na talaga totally dito si Linda. At lumamang na po ng isang pyesa si Shania.
Dito po mga kamatsas, bakit kaya hindi tiniray ang King F1 para masabing may depensa? Kakapture daw dito, takes at mag-A5. So meron pa naman pala Meron pa naman palang solution para wag bumagsak ang knight. Pero bakit hindi ganun ang ginawa? So minsan po yan ang mga nakakapagtaka at malaking question sa atin. Bakit ganun ang ginawa? Pero hindi po natin kasi matitimpla yung nararamdaman ng player sa pressure. Kasi pag under pressure na po talaga, minsan na may mental block Yung Miron, walang pressure kasi yung Miron. Kaya hindi nararamdaman yung pressure. Nakikita yung magagandang tira. Yun po ang diferensya. No? Kaya dito napatira ng D4 siguro ay matindi na po talaga ang pinagdaraan ng pressure nitong white player. At walang kabuhay-buhay. Pinagtatapyas lang. Bishop D3 and Dag A4. Syempre po, sabi nga ng mga coaches natin, winning is not a won. So, ibig sabihin po ay kapag winning na, huwag kang papakumpante. Huwag mong i-underestimate kung winning ka na. Gawin mo pa rin yung solid moves hanggang sa maiabot ng ang kamay ng kalaban mo at sabihin na siyang suko na or sasabihin na niyang resign siya. Okay? So, ganun po, no? Pag winning na po, huwag tayong pakumpante. Kasi mayroong winning na relax na, parang feeling niya, tira na lang siya ng tira. Natatalo pa po yung ganun. So, wag muna tayong early celebration hanggat hindi pa natatapos ang finish line. Ika nga. Okay po, so dito na matchas ng ating pambato ang board 1 ng Malawi. Okay, at ang score po nila ay 4-0 din, kagaya ng Team Philippines sa men's division. Okay, congratulations Team Philippines. At isingit naman natin dito yung game naman ni Meow Meow ng Team China. Nag-board 4 lang po dito si Meow Meow. Ayan, unang pasok niya. First time niya to sa Chess Olympiad. At ang title niya po ay IM na ng lalaki. Dalawa ang title niya, IM and WGM ng babae. At 24-38 na ang rating. Parang kailan lang? Parang last year lang, no? Grabe, ang bilis ng progress niya. Parang last year lang, sumali siya sa Kamatsas, nabugbog sa mga players natin. Pero ang laki po ng inimpact ng improvement after ng Kamatsas round robin Ang dami niyang natutunan sa Pilipinas So dito nag-C4 dito si Hailey. Ayan, at tingnan natin. English pero nauwi sa King's Indian Siamese variation yung F3. At nag-Bishop E3. C5 yun, inapplyan ng sacrifice po, no? Kinapture at kinapture, takes, sacrifice po ng isang pawn dito si Meow Meow. Pero ayun, A3 hindi nagustuhan ng computer engine. Ang tira kasi dito ay Knight GE2 or Knight D5. Ayan, inaral ko rin po ito dati nung ako'y bata pa kasi King's Indian player ako. Nag-sacrifice talaga ang black dyan ng isang pawn, pero ang kapalit naman ay developments na walang kamalay-malay ang puti, unti-unti na siyang nililinkis sa kanyang position. Yan po yung malalim na idea ng sacrifice pawn na yan. Positional sacrifice ang tawag dyan. So dito nag A3 at nag Knight D7. Ayan, maagang novelty na kaagad, At nag Bishop takes Knight. Takes at nag Knight E5. Okay, so ang pangit ng pawn structure. Nag F4, another bad move. Ayun, nakapasok kasi takes at nag Bishop D2. Grabe, umuulan ng bad moves dito sa side ng puti. Ayun, binigay na yung pawn sa C4 pero bad move pa rin daw, no? Dapat daw ay Rook AD8. Kasi ito namang C4 pawn anytime pwedeng bawiin. Ayan, pero minadali ni Meow Meow na gusto niya ay mabawi kagad. Rook B1, Bishop A6, depensa sa pawn. At dito King F2, Knight A5, pupunta sa C4 to attack. Grabe. Parang ngayon lang ako nakapag-analyze ng sunod-sunod na bad moves na napakarami, no? Rook B4, Knight E3, ayun, bad move din. Pero gusto lang talaga ni Meow Meow, makasugod na So Rook D1 daw ang best move dito para ma-freeze yung bishop at hindi basta-basta makapag-develop dahil sa pin. So nag-Knight E3, Rook D4, sinalubong na po ng pang-neutralize pero bad move na naman. Dapat daw ang tira ay H5 lamang to apply the pressure sa king side. Pero nag-Rook D4, kinapture-capture, Knight G4, check, King G3 at nag-Knight F6, tiniret ang pawn sa E4. E5 push, Knight H5 check at nag King F2. Bumigay na naman ang pawn sa F4.
tawag dito ng mga veteranong players natin mga kamatsas, parang ikaw na lang ang tumitira. Di ba? Parang nakagapos dito eh. At inapplyan ng exhibition na naman ni Meow Meow Nitix dito. Yan ang inaabangan ng mga fans si Meow Meow eh, yung mga ganyang sacrifice eh, no? O, takes at huling bitaw na tira ay Rock D1. Pero mga kamatsas, kagaya ng sinabi ko kanina, round 1 pa lang ito. Hindi pa ito yung masasabing tunay na laban. Mararamdaman natin yan siguro at the middle of the tournament, mga round 5, round 6, diyan natin mararamdaman ang banggaan ng malakasan laban talaga. Kasi ito po ay 11 rounds we system. So tingnan natin sa mga darating pang laban. Okay? At least nakita natin na nagpakita kagad ng matinding laban dito si Meow Meow at nag-sacrifice na naman siya. Okay, maraming salamat po mga kamatsas sa inyong matigang palagiang pagsubaybay. Manatili po kayong nakatutok dito sa ating YouTube channel para sa mga maiinit pang updates na ating susubaybayan dito sa World Chess Olympiad. At muli po, sa darating na September 23, God willing, ay mag-o-open na ang ating online training. Sa mga hindi pa po nakaka-register, nakaka-enroll, click nyo lang po yung link na nasa comment section below, naka-pin para makapag-register na po kayo. Okay, and shout out po kay Dr. Deo Sancar and sa atin pong nurse na si Ma'am Marikit Sancar. Ayan, sila po ay pauwi na sa Florida, USA this coming September 16 at buti na lang po ay nag-meet pa kami nitong nakaraan. Talagang grabe ang effort nila. Taga-Tarlac po sila. Maraming salamat po. Appreciated po ang inyong pagbibigay ng effort para tayo po ay mag-meet sa Carmona. Ayun. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.